Tangan ko ang isang munting kahon ng asul na pelus, kung saan sa loob nito ay kumikinang ang isang diamanteng kuwintas na kasing halaga ng isang mamahaling sasakyan. Narito ako, nakatayo sa madilim at madungis na sulok ng aming dirty kitchen. Suot ang aking $3,000 na suit mula sa Singapore. Ibigay mo na sa basurang yan ang panis na kanin, Sofia. Huwag mong sayangin ang sariwang ulam. Dahil darating na si Bianca para sa hapunan. Ang boses na iyon ni Mama ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong estatwa sa anino ng pintuan. Masyado kasing pabebe ang Elena ngayon, Ma. Akala mo naman ay kung sinong prinsesa kung umasta? Palamunan lang naman siya ni Kuya Mateo. Tugon ni Sofia na sinundan ng isang mahayap na tawa. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko si Elena, ang asawa ko. Ang babaeng pinangakuan ko ng langit bago ako umalis para sa isang mahalagang business trip. Nakasuot siya ng isang lumang duster na puno ng mansa, nakaluhod sa malamig na semento at pilit na nililinis ang mga natapong pagkain sa sahig. Isang mangkok ng kanin na halatang ilang araw nang nakaimbak ang inilapag ni Sofia sa harap niya, hindi sa ibabaw ng mesa, kundi sa mismong sahig, katabi ng basurahan. Irap, Elena, huwag kang maginarte. Sayang ang grasya, parang ikaw lang, pang-uuyam ni Sofia. Sa sandaling yon, ang init ng pagmamahal na dala ko pa uwi ay tila naging yelo sa aking mga ugat. Wala akong naramdamang luha. Walang hikbi. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis ngunit kontroladong tibok ng aking puso. Ang bawat sakripisyo ko sa ibang bansa, ang bawat gabing hindi ko pagtulog para mapalago ang kumpanya, lahat ng yon ay ginamit lamang ni Mama at Sofia para bastusin ang kaisa-isang taong mahal ko. Bumalik sa aking gunita ang huling 5 taon. I gave them everything. Binigyan ko si Mama ng sariling driver. Binilhan ko si Sofia ng bawat designer bag na hilingin niya. At sa likod ng aking likuran, ginawa nilang katulong ang asawa ko. No, hindi lang katulong. Ginawa nilang hayop. Kuya Mateo will never know, right? Busy yun sa pagpapayaman sa atin, sabi ni Sofia habang kinukutkot ang kanyang kuko. Of course. At kapag napirmahan na niya ang merger, madali na nating mapapaalis ang babaeng yan. Bianca is a much better match for him. Socialite, mayaman, hindi tulad ng basahang yan, sagot ni Mama. Dahan-dahan kong ibinalasubas ang hawak kong kahon ng diamante sa aking bulsa. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Sa halip, hinugot ko ang aking cellphone at sinimulang i-record ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga mabahong bibig. Isang hakbang, 2 hakbang. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit. Agad na napatayo si Sofia. Ang baso ng juice na hawak niya ay muntik ng mabitawan nang makita ang aking anyo sa ilalim ng liwanag ng kusina. Kuya? You're home early! Nauutal na, sabi ni Sofia. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng katarayan, ay biglang napalitan ng wad ng ngiti. Mateo, anak! Surprise! We were just checking on Elena. Masama kasi ang pakiramdam niya kaya dito muna siya sa kusina para hindi mahawa ang mga bisita. Mabilis na pagsisinungaling ni Mama. Ang galing. Ang galing ng kanyang pag-arte. Tila pang FAMAS Award. Tumingin ako kay Elena. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang gumagalaw. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, hindi takot ang nakita ko sa kanyang mga mata, kundi pagod. Isang matinding pagod na sapat na para wasakin ang anumang natitirang respeto ko sa aking pamilya. Hindi ko sila sinigawan. Hindi ko sila minura. Tumingin ako kay Mama nang may malamig at patay na mga mata. You're right, Ma. Elena is tired. Ang aking boses ay parang bulong ng hangin sa sementeryo. Tired of being a martyr for people who don't even deserve the air they breathe. Lumapit ako kay Elena at hinawakan ang kanyang magaspang na kamay. Inalalayan ko siyang tumayo.
Ramdam ko ang panginginig niya, pero sa bawat segundo ng aking paghawak, tila dumadaloy ang aking lakas patungo sa kanya. Mateo, what are you saying? You're overreacting. Itinaas ko ang aking kamay para patigilin si Mama. Stop. Not another word, Aurora. Gulat na gulat si Mama nang tawagin ko siya sa kanyang pangalan. Ang utang na loob na palagi niyang isinusumbat sa akin ay biglang naglaho sa hangin. Sofia, prepare your things. At ikaw din, Ma? Sabi ko habang kinukuha ang susi ng bahay sa aking bulsa. I have a merger to attend to, and unfortunately, you are no longer part of the assets. You are the liabilities. What? You can't kick us out. This is my house. Sigaw ni Mama. Ang kanyang boses ay naging matinis at palengkera. Kinuha ko ang aking cellphone at ipinatugtog ang audio recording. Ang kanilang mga boses, ang kanilang mga plano, ang kanilang pang-aalipusta kay Elena. Umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ang bawat salita ay tila isang sampal na bumalik sa kanilang mga muka. The house? It's legally under Elena's name since last year, Ma. I was just waiting for a reason to tell you. And you just gave me the best one tonight. Muli akong umiti, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Inakay ko si Elena palabas ng kusina. Hindi na kami lumingon sa dalawang babaeng. Ngayoy nagsisimula ng mag-hysterical. Pagdating namin sa aming silid, isinara ko ang pinto. Ang katahimikan ay bumalot sa amin. Elena looked at me, her voice trembling but sharp. Mateo, what now? Now? I looked at her. Then I took out the blue velvet box and placed it on the table. Now, we burn their world down, Elena. But first, you take a bath. We have a dinner to attend. With Bianca. Ang aking isipan ay nagsimula ng gumawa ng isang listahan. Ang lahat ng account ni Sofia, ang credit cards ni Mama, ang lahat ng luho na galing sa aking bulsa, isa-isa ko itong puputulin bago sumikat ang araw. Kinuha ko ang aking laptop at nag-send ng isang mabilis na email sa aking head of security. Change all the codes, now. Tahimik ang loob ng aming silid. Isang katahimikang kasing bigat ng dambuhalang batong nakadagan sa aking dibdib. Pinanood ko si Elena habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang kanyang maruming duster sa harap ng salamin. Ang kanyang mga balikat ay may mga bakas ng pasa, mga pasang hindi galing sa aksidente, kundi galing sa malulupit na kamay ni Sofia tuwing hindi mabilis ang pagkilos ni Elena. Lumapit ako sa kanya. Kinuha ko ang bimpo at marahang pinunasan ang kanyang likod. Hindi siya kumikibo, ngunit ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagsusumigaw ng sakit na pilit niyang itinago sa loob ng maraming buwan. Elena, listen to me. Bulong ko habang idinidikit ang aking no sa kanyang balikat. From this second onwards, wala nang hahawak sa'yo. Wala nang mag-uutos sa'yo. You are the queen of this house, and I am your soldier. Mateo, baka lumala lang ang gulo. Mahina niyang sagot. Ang mama mo, she will use everything against you. Ang utang na loob mo sa kanya, ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Elena. Hindi ito binabayaran ng kaluluwa ng asawa ko. Putol ko sa kanya. Iniharap ko siya sa akin. Mag-ayos ka. Wear the most expensive dress I bought you from Paris. I want you to look like the woman they can never reach. Lumabas ako ng silid at sinalubong ako ng ingay sa sala. Naroon si Mama, pabalik-balik sa paglakad, habang si Sofia ay abala sa pag-iyak na tila siya ang biktima. Mateo! Anak, let's talk! Nagbibiro lang kami kanina. You know Sofia, she's just a brat sometimes. At si Elena, alam mo namang gusto lang namin siyang turuan ng disiplina. Malambing ang boses ni Mama, ang kanyang motherly tone na ginagamit niya tuwing may kailangan siyang hingin sa akin. Naupo ako sa kaisang-isang antigong upuan sa gitna ng sala. Inilabas ko ang aking tablet at nagsimulang mag-swipe. Ang bawat swipe ko ay katumbas ng isang pako sa kabaong ng kanilang karanyaan.
Disiplina, Ma? Ang pakainin ng asawa ko ng panis na kanin sa sahig ay disiplina? Tanong ko nang hindi tumitingin sa kanya. Then let's talk about discipline. I just called the bank. Napatigil si Sofia sa pag-iyak. Anong bank, kuya? Your supplementary cards, Sophia, all 3 of them. I've reported them as lost or stolen. As of 5 minutes ago, deactivated na mo na yan. Your shopping spree at the mall tomorrow? Cancelled. Malamig kong paliwanag. What? You can't do that. I need to buy my outfit for the gala. Sigaw ni Sofia. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. And you, Ma? Lumingon ako kay Mama, na ngayoy namumutla na. Ang allowance mo para sa iyong charity events na napupunta lang naman sa casino? It's gone. I also instructed the driver to surrender the keys of the Mercedes. Starting tomorrow, kung gusto ninyong umalis, mag-grab kayo o kaya mag-commute kayo. Mateo, ako ang magpalaki sa'yo. I gave birth to you. Ganyan mo ba ako babayaran? Humahagulgol na si Mama, pilit na ginagamit ang kanyang huling baraha, ang guilt trip. Binayaran ko na ang panganganak mo sa akin, Ma. Sobra-sobra pa. Ang bahay na ito, ang kumpanya, ang lahat ng luho ninyo, lahat yan ay bunga ng pagod ko. And yet, you tried to forge my signature for a divorce? Isinandal ko ang aking likod at tumingin sa pintuan. Speaking of guests, Bianca is coming, right? Eksaktong pagkatapos ng aking sinabi, narinig namin ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Ang tunog ng mga yabag ng tahong sa semento ay papalapit. Pumasok si Bianca, suot ang isang pulang dress na hapit sa katawan, may dalang mamahaling alak at ang kanyang plastik na ngiti na kayang linlangin ang sinuman. Maliban sa akin. Tita Aurora! Sophia! Oh, and Mateo! You're back! Masayang bati ni Bianca. Akmang hahalik siya sa aking pisingi, pero bahagya akong tumabi. I brought your favorite wine. Let's celebrate the merger. Celebration? Oh, definitely, Bianca. Tumayo ako at tumingin sa itaas ng hantan. Bumaba si Elena. Suot niya ang isang emerald green gown na gawa sa seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang diamanteng kwintas na binili ko sa Singapore ay kumikinang sa kanyang leeg. Hindi siya mukhang katulong. Mukha siyang may-ari ng buong subdivision. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa inggit, habang si Mama naman ay halos mabulunan sa sariling laway. Elena, you look different, sabi ni Bianca. Pilit na itinatago ang kaisipan na ang katulong na plano nilang palayasin ay mas maganda pa sa kanya sa gabing ito. Different is an understatement, Bianca, sabi ko, habang inaalok ang aking braso kay Elena. Elena is the hostess of this dinner. Bianca, why don't you sit down? Ma, Sofia, serve the food. Tutal, sabi ninyo kanina. Gusto ninyong turuan si Elena ng disiplina? Tonight, Elena will teach you the discipline of hospitality. Mateo, sobra na ito, pagpoprotesta ni Mama. Is it? O gusto ninyong tawagan ko ang pulis na yun din para imbestigahan ang peking pirma sa divorce papers? Pagbabanta ko. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas matindi kaysa kanina. Nagsimulang kumilos si Mama at Sofia nang may matinding pagkapahiya. Ang mga kamay ni Sofia ay nanginginig habang inilalagay ang mga plato. Si Bianca naman ay nakaupo lang, hindi alam kung paano magre-react sa tensyong namamayani. Habang kumakain kami, nanatiling kalmado si Elena. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng grasya, isang direktang sampal sa mga taong nagmaliit sa kanya. So, Bianca, wika ko habang hinihiwa ang steak. I heard from Mama you're very interested in our family assets, lalo na ang kumpanya. Well, Mateo, our families have always been close, and a merger would be beneficial. Sagot niya nang may mali siya. Ngumiti ako ng tipid. Beneficial indeed. Especially since I found out that your father's firm is actually on the verge of bankruptcy. You didn't want a merger, Bianca. You wanted a lifeline.
Nabitawan ni Bianca ang kanyang tinidor. Ang tunog ng bakal sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. How did you know? Utal niyang tanong. I am a businessman, Bianca. I don't sign papers without checking the soul of the person I'm dealing with, sagot ko. At katulad ng mga taong nakapaligid sa akin na yon, puno ng dumi ang kaluluwa ninyo. Eksaktong sa sandaling yon, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa aking private investigator. Sir, the lockbox in your mother's room. It contains the real medical records of your father from 30 years ago. It wasn't heart failure. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Tumingin ako kay Mama na abala sa pag-iwas ng tingin. Ang galit na kanina ay parang yelo. Na yon ay parang kumukulong lava na handang sumabog. Ma, tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Ano nga palang laman ng lockbox mo sa itaas? Yung ayaw mong ipahawak kahit kanino? Ang mukha ni Mama ay biglang nawala ng kulay. Tila isang puting papel na mabilis na nilamon ng apoy. Ang kanyang mga daliri, na kanina lang ay masiglang humahawak sa kubyertos, ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing lamig ng sementeryo sa hating gabi. Anong lockbox ang sinasabi mo, Mateo? Marami akong gamit sa itaas. Siguro ay puro alahas lang yon. Pagtatangka niyang tumawa. Ngunit ang tunog na lumabas sa kanyang bibig ay tuyot at puno ng kaba. Jewelry? Pag-uulit ko, habang dahan-dahan kong inilalapag ang aking tinidor. Kung alahas lang yon, bakit kailangan mong maglagay ng security camera sa loob mismo ng iyong walk-in closet na nakatutok lang sa kahon na yon? Bakit kailangan mong magpalit ng code bawat linggo? Kuya, you're being paranoid. Masyado ka lang sigurong pagod sa biyahe. Singit ni Sofia, pilit na ipinagtatanggol si Mama habang ang kanyang sariling mga mata ay balisaring palipat-lipat sa aming dalawa. Tumingin ako kay Elena. Nanatili siyang kalmado, tila isang lawa na walang anumang kibo sa gitna ng bagyo. Ngunit sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang kanyang kamay na humawak sa aking hita. Isang mahigpit at matatag na hawak. Mateo, mahinang simula ni Elena. Ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng takot. Ang susi na hinahanap mo ay hindi nakatago sa vault. Nakita ko si Mama nung isang gabi. Inilalagay niya yon sa likod ng lumang painting ni Lola sa library, tuwing akala niya ay tulog na ang lahat. Napalingon si Mama kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw! Kanina ka pa! Akala ko ba ay tapat ka sa pamilyang ito? Tapat ako sa katotohanan, Ma, sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Aurora. At ang katotohanan ang magpapalaya sa asawa ko mula sa mga kasinungalingan ninyo. Tumayo ako ng walang imik. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon sa kanilang mga hiyaw at protesta. Agad akong naglakad patungo sa library, kasunod si Elena. Narinig ko ang mabilis na yabag ni na Mama, Sofia at maging ni Bianca na tila hindi na rin mapigilan ang kuryosidad. Sa library, mabilis kong inalis ang painting mula sa dingding. At doon, sa isang maliit na butas, nandoon ang isang antigong susi na gawa sa tanso. Mateo, huwag! Iginagalang mo ba ang alaala ng papa mo? Sa loob niyan ay ang kanyang mga huling habilin na para sa akin lang. Sigaw ni Mama, pilit niyang hinahawakan ang aking braso, pero mabilis ko siyang naitulak ng bahagya. Kung para sa iyo lang yon, Ma, bakit natatakot kang makita ko? Pumasok kami sa kanyang silid. Kinuha ko ang itim na lockbox mula sa ilalim ng kanyang kama. Gamit ang susi, naramdaman ko ang pag-ikot ng mekanismo sa loob nito. Ang tunog ng pagbukas ng takip ay tila isang hato na nagtapos sa 30 taon ng pagpapanggap. Sa loob, walang mga ginto. Walang mga diamante. Ang tumambad sa akin ay isang makapal na tala-arawan na may kupas na balat at ilang piraso ng papel na may tatak ng isang ospital. Kinuha ko ang unang papel. Medical report. Hunyo,
1974. Ang pangalan ng aking ama, si Don Roberto, ay malinaw na nakasulat. Ngunit ang dahilan ng kanyang pagkamatay na palaging sinasabi ni Mama, ang biglaang atake sa puso, ay hindi tugma sa nakasulat dito. Toxicology Report. Presence of digitalis in high dosage. Ang aking paningin ay bahagyang lumabos sa tindi ng galit. Ang digitalis ay isang gamot sa puso. Ngunit sa maling dosage, maaari itong maging sanhi ng unti-unting pagkamatay na magmumukhang natural na atake sa puso. Binuksan ko ang talaarawan. Ang sulat kamay ni Papa ay nanginginig. Tila isinulat sa gitna ng matinding paghihirap. Hindi ko na maramdaman ang aking mga kamay. Araw-araw, ang tsaa na ibinibigay sa akin ni Aurora ay may kakaibang pait. Nakikita ko ang kanyang ngiti habang pinapanood niya akong manghina. Alam ko na ang plano niya. Gusto niyang makuha ang insurance at ang kumpanya para sa kanyang mga utang. Patawarin mo ako, Mateo. Kung hindi kita mapoprotektahan, binitawan ko ang talaarawan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang pagsabog sa aking pandinig. Tumingin ako kay Mama na ngayoy nakasandal sa pinto. Ang kanyang mukha ay tila isang bangkay na muling nabuhay. Ma, paano mo nagawa ito? Ang boses ko ay halos hindi lumabas sa tindi ng sakit. You killed him. You killed Papa for money. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng Papa mo dahil sa sakit niya. He was delusional. Sigaw ni Aurora, ngunit ang kanyang mga mata ay palipat-lipat. Naghahanap ng paraan para makatakas. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Sa pinakailalim ng kahon, may isang envelope na kulay dilaw. DNA test result. Date, 7 years ago. Kinuha ko ito at binasa. Ang DNA ni Mateo at ang DNA ni Sofia. Probability of siblingship, 0.01%. Nabitawan ni Sofia ang kanyang cellphone. What? Anong ibig sabihin nito? Kuya, ano nakasulat? Tumingin ako kay Sofia, ang aking kapatid, na palaging umaasta na tila siya ang prinsesa ng pamilyang ito. Pagkatapos, ay tumingin ako kay Mama. Kaya pala kahit kailan, ay hindi ko maramdaman ang pagiging magkapatid namin. Kaya pala handa mong ubusin ang yaman ko para sa kanya. Ang bawat salita ko ay tila isang bala. Sofia is not my sister. Sino ang ama niya, Ma? Ang lalaking kasama mo sa kasino noong mga panahon na namamatay na si Papa sa kwarto niya? Biglang sumugod si Mama. Susunggaban sana ang mga papel, ngunit mabilis siyang nahawakan ng aking security guard na kanina pa pala nakatayo sa may pinto sa aking senyas. Bitawan niyo ako! Mateo, anak mo ako! Ako ang nagpalaki sa iyo! Humahagulgul na si Aurora. Ang kanyang maskara ay kumalat na sa kanyang mukha, na nagmukha siyang isang kontrabida sa isang masamang panaginip. Lumingon ako kay Bianca na ngayoy dahan-dahang umaatras, balak na yatang tumakas bago pa siya madamay sa gulo. Stay right there, Bianca. Hinarang siya ni Elena sa may pinto. Ang aking asawa ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Hindi pa tapos ang hapunan. Marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa mga utang ng pamilya mo na binabayaran ni Mama Aurora gamit ang pera ni Mateo. Hinarap ko silang lahat. Ang pamilyang akala ko ay aking sandigan ay isa palang pugad ng mga linta at mamamatay tao. Tonight, the debt is due, sabi ko habang inilalabas ang aking cellphone at dinayal ang numero ng aking abogado at ng mga otoridad. Mama, Sofia, Bianca, you all wanted a part of my life? Fine. I'll give you each a part of the justice my father deserved 30 years ago. Nanatiling nakatayo si Bianca sa may pinto ng library. Ang kanyang mukha ay isang sining ng pagkukunyae. Kahit kitang-kita na ang pagkabulok ng pamilyang pinagtatanggol niya, pilit pa rin niyang inaayos ang kanyang buhok at tinatasan ang kanyang no.
Isang typical na linta, kahit wala nang masipsip, ayaw pa ring bumitaw sa inakalang biktima. Mateo, let's be rational here. Wika ni Bianca. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng mapanlinlang na awa. I understand you're emotional because of these discoveries. Pero huwag naman nating idaymay ang business relations natin. My family can help you manage the scandal. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi purong pang-uuyam. Help me, Bianca? O baka ang ibig mong sabihin ay, gamitin ang skandal na ito para lalong mabaon ang kumpanya ko at makuha ninyo ang kontrol. You're being too harsh, Mateo. Lumapit siya sa akin. Pilit na ipinaparamdam ang kanyang presensya. Kahit anong mangyari, I am still the best option for you. Not this maid. Do you really think a woman who lived in the kitchen for 5 years can stand beside a CEO? Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang pagdaan ni Elena sa aking gilid. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Tumayo siya sa harap ni Bianca. Ang kanilang taas ay halos magkapantay. Ngunit ang aura ni Elena ay tila isang bundok na hindi matitibag ng anumang hangin. Ang pamamalagi ko sa kusina ang nagturo sa akin kung paano kilalanin ang mga lason, Bianca. Ang boses ni Elena ay kasing talim ng labaha. At ikaw? Ikaw ang pinaka nakakalason sa lahat. Isang babaeng handang pumatay ng dangal ng kapwa para lang sa isang pirasong diamante. You dare speak to me like that? Akmang itataas ni Bianca ang kanyang kamay para sampalin si Elena. Ngunit mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso. Ang aking pagkakahawak ay sapat na para makita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Don't even try. Bulong ko sa kanyang pandinig. Tutal ay gusto mo ng rationality. Let's talk facts. Bianca, I have a copy of your family's latest audit. Your father's real estate empire is nothing but a house of cards. You owe the banks 3 billion pesos. Isang maling galaw at magiging pulubi kayo sa kalsada. Namutla si Bianca. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. How? That's confidential. Confidential para sa mga tanga, pero hindi para sa akin. Pinitiwan ko ang kanyang kamay ng may pagkadiri. And about the photo you've been threatening me with? The one where Elena is meeting another man? Hinuha ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanya ang isang malinaw na video. The man in that photo is Attorney Santos, my personal lawyer. Elena has been meeting him under my instructions for 2 years now. Siya ang tumutulong kay Elena para ilipat ang lahat ng assets ko sa pangalan niya, malayo sa kamay ng aking ina at sa ganid mong pamilya. Nabitawan ni Bianca ang kanyang mamahaling clutch bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila simbolo ng kanyang tuluyang pagkatalo. Ang alas na akala niya ay kanyang hawak ay isa palang patibong na ako mismo ang gumawa. Mateo, please. I did it because I love you. I wanted us to be together. Humagulgul siya, lumuhod sa aking paanan, at pilit na humahawak sa aking binti. Isang desperadong pagganap ng isang biktima. Love? Tumingin ako sa kanya mula sa itaas. You don't love me, Bianca. You love the idea of my money saving your sinking ship. Pero mali ka ng kinalaban. Hindi mo lang ako kinalaban, kinalaban mo ang asawa ko. Yumuko si Elena at tiningnan ang umiiyak na si Bianca. Ang luhang yan ay hindi para sa pag-ibig. Yan ay luha para sa perang hindi mo na makukuha. Bianca, you are dismissed. Guards, escort this woman out of our property. And make sure the press gets a copy of her family's bankruptcy filing tomorrow morning. No! Mateo, please! Don't do this! Sigaw ni Bianca, habang dahan-dahang kinakaladkad ng aking mga security guards palabas ng library. Ang kanyang mga hiyaw ay unti-unting naglaho sa pasilyo, na iniwan kaming tatlo ni na Mama at Sofia. Lumingon ako kay Mama na ngayoy nakaupo sa sahig, nakatulala sa mga dokumento ng pagkamatay ni Papa. Ang kanyang maskara ng pagiging donya ay tuluyan ng natuklap. Ma, Bianca was just the beginning. Sabi ko habang nilalakasan ang volume ng aking intercom. Everyone, listen up!
As of this moment, the mansion is on lockdown. No one leaves until the police arrive. Mateo, anak, pakiusap. I am your mother. Muling pagsusumamo ni Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi. I had a mother once, sagot ko habang hinahawakan ng kamay ni Elena. But she died the same day she chose to kill my father. Ang kaharap ko ngayon ay isang estrangero na nagngangalang Aurora. At ang batas ay walang kinikilalang ina. Lumapit si Elena sa akin, isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Ang init ng kanyang presensya, ang tanging nagpapanatili sa aking katinuan sa gitna ng unos na ito. Tapos na ang lahat, Mateo, bulong niya. Hindi pa, Elena, sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan makikita ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na papalapit sa gate. The collection has just begun, at sisiguraduhin kong bawat sentimo ng sakit na ibinigay nila sa iyo ay babayaran nila ng higit pa. Ang mga pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulis sa labas ay humahalik sa mga bintana ng library na nagbibigay ng isang nakapanlulumang kulay sa buong silid. Sa bawat pag-ikot ng liwanag, tila mas lalong nagiging malinaw ang bawat lamat sa pamilyang ito. Nakatayo ako sa gitna. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Elena, habang si Sofia ay tila isang hayop na nasasaksihan ang kanyang sariling bitag. Hindi totoo yan. Fake yung DNA test na yan. Mateo, iniimbento mo lang ang lahat dahil ayaw mo akong bigyan ng shares sa kumpanya. Ang sigaw ni Sofia ay pumapatak sa katahimikan ng library, puno ng desperasyon at put. Ang siyensya ay hindi nagsisinungaling, Sofia, pero ang mga tao, sila ang eksperto sa panlilinlang, malamig kong sagot. Iniabot ko ang dokumento sa kanya, ngunit tinabig niya ito, kaya kumalat ang mga papel sa sahig, tila mga tuyong dahon sa gitna ng unos. Sofia, tumahimik ka na! Biglang sigaw ni Mama Aurora mula sa sahig. Ang kanyang boses ay basag. Wala na ang kanyang awtoridad. Wala na tayong magagawa. Alam na niya. Anong alam na niya, Ma? Sino ang tatay ko? Sino ang lalaking yon? Humagulgol na si Sofia. Lumapit siya kay Mama at nyugyog ang mga balikat nito. Hindi ba si Papa Roberto ang tatay ko? Hindi ba ako isang De Villa? Tumingin ako kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na lungkot para sa babaeng ito na binuo ang kanyang buong pagkatao sa isang kasinungalingan. Lumapit si Elena ng isang hakbang. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matatakasan. Ang pagiging De Villa ay hindi sa pangalan, Sofia. Ito ay sa gawa. At sa loob ng 5 taon, ang nakita ko lang sa iyo ay isang taong nanunipsip ng lakas ng iba. Wika ni Elena. Gusto mong malaman kung sino ang ama mo? Tanungin mo si Mama Aurora tungkol kay Mang Carding, ang dating hardinero na ipinakulong niya 30 taon na ang nakalilipas dahil sa pagnanahaw na siya rin naman ang gumawa. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Aurora ay ang tanging maririnig sa silid. Napabitaw si Sofia sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay tila naging abo. Ang hardinero? Ang lalaking palaging kinukwento mo sa akin na isang basura at magnanakaw? Iyon ang paraan ng iyong ina para itago ang kanyang kahihiyan, Sofia. Dugtong ko. He was a good man. Pero dahil kailangan ni Aurora ng isang De Villa na tagapagmana para sa kanyang mga plano, ginamit niya ang pangalan ni Papa Roberto para gawin kang lehitimo. She destroyed a man's life to give you a fake identity. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbukas ng pinto ng library ay umalingaw-ngaw. Pumasok ang 3 opisyal ng pulis kasama ang aking abogado. Ang kanilang mga sapatos ay lumilika ng isang mabigat na tunog sa sahig na kahoy. Tila bawat hakbang ay papalapit sa katapusan ng isang malupit na kabanata. Mrs. Aurora De Villa, you are under arrest for the murder of Roberto De Villa through slow-acting poison, and for multiple counts of fraud and falsification of public documents. Wika ng hepe ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Wait, paano ako? I didn't do anything. I'm a victim too! Sigaw ni Sofia,
Pilit na tumatakbo patungo sa kabilang pinto, pero mabilis siyang hinarang ng isa pang opisyal. Miss Sophia, you are also being invited for questioning regarding the unauthorized siphoning of company funds and your involvement in the forgery of divorce papers. Dugo ng pulis. Napanood ko ang pagkabit ng malamig na bakal sa mga kamay ni Mama Aurora. Hindi siya lumaban. Ang kanyang katawan ay tila naging isang walang lamang shell. Ngunit bago siya tuluyang ilabas ng library, tumingin siya sa akin. Isang tingin na puno ng huling manipulasyon. Mateo, anak, hindi mo ito matitiis. Ang dugo mo ay dugo ko rin. Pagsisisihan mo ang gabing ito, bulong niya. Pagsisisihan ko na hindi ko ito ginawa ng mas maaga, Aurora, sagot ko. And don't call me your son. My mother died when she chose to kill my father. I am just the man you owe everything to. And tonight, the collection is complete. Habang inilalabas sila ng library, si Sofia ay patuloy sa pag-hysterical, sumisigaw ng mga mura at pagbabanta, habang si Aurora ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga nakaposas na kamay. Ang ingay ng kanilang pag-alis ay unti-unting napalitan ng katahimikan ng gabi. Ang tanghing naririnig na lamang ay ang malayo at mahinang tunog ng sirena. Naiwan kami ni Elena sa loob ng library. Ang amoy ng mga lumang libro at ang pait ng nakaraan ay tila unti-unting nililinis ng sariwang hangin na nagmumula sa bukas na bintana. Humarap sa akin si Elena. Ang kanyang mga mata ay basa, ngunit ang kanyang tindig ay matatag pa rin. Inabot niya ang aking kamay at marahan itong pinisil. Tapos na ang gulo, Mateo. Pero ang sugat, hindi ito mabilis na maghihilom, sabi niya. Alam ko, Elena. But for the first time in 30 years, I can breathe without feeling like someone is choking me. Hinalikan ko ang kanyang noo. Isang mahaba at madamdaming halik na puno ng pasasalamat. This house is finally ours. Truly ours. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-send ng huling email sa aking assistant. Freeze all domestic accounts under the names Aurora and Sophia. Transfer the remaining balances to the Elena de Villa Trust Fund. Everything. Lumingon ako sa painting ni Papa na kanina lang ay nakatago ang lihim. Tila ang kanyang mga mata sa larawan ay numingiti na ngayon. Isang tahimik na basbas para sa katarungang sa wakas ay nakamit na. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng aming silid ay tila may dalang bagong uri ng liwanag. Isang liwanag na hindi na nakakasilaw, kundi nakakapagpalinaw ng paningin. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Pinapanood ang mahimbing na tulog ni Elena. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na nakita ko siyang matulog ng walang bakas ng kaba sa kanyang mga labi. Ang tunog ng pagbukas ng telebisyon sa sala ay bahagyang umalingaw-ngaw hanggang dito sa itaas. Binuksan ko ang balita. Ang mukha ni Bianca at ng kanyang ama ay bumulaga sa screen. Breaking news! Shijuko Group of Companies pormal nang nagdeklara ng bangkarota. Ang pamilya Shijuko ay nahaharap din sa kasong estafa at money laundering matapos lumabas ang mga ebidensya ng kanilang iligal na transaksyon sa labas ng bansa. Wala akong naramdamang awa. Ang bawat sentimo na nawala sa kanila ay katumbas lamang ng bawat patak ng luhang idinulot nila sa asawa ko. Pinatay ko ang telebisyon at hinarap ang aking abogado na naghihintay sa kabilang linya ng telponyo. Sir Mateo, nasa presento na ang lahat ng ebidensya. Mrs. Aurora is insisting on a private settlement. Gusto raw po niyang makausap si Ma'am Elena, ulat ni Attorney Santos. Settlement? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking muka. Tell her, the only thing we are settling today is her debt to my father's memory. Papunta na kami. Makalipas ang 1 oras, pumasok kami ni Elena sa loob ng himpilan ng pulisya. Hindi na suot ni Elena ang lumang duster. Suot niya ang isang puting power suit na nagpatingkad sa kanyang aura ng tagumpay.
Ang mga tao sa paligid ay napapalingon. Tila nararamdaman ang bigat ng kanyang bawat hakbang sa malamig na sahig. Sa loob ng detention room, naroon si Bianca, Aurora at Sofia. Ang kanilang mga anyo ay malayo sa maranging imahe na ipinapakita nila noon. Si Bianca ay nakaupo sa sulok, ang kanyang pulang dress ay may mga lukot na, at ang kanyang makeup ay kalat na sa kanyang mukha. Si Sofia naman ay tuloy-tuloy ang paghikbi, habang si Aurora ay nananatiling nakatingala. Pilit pa ring pinananatili ang kanyang dangal sa gitna ng kahihiyan. Mateo, anak! Sabihin mo sa kanila, nagkamali lang sila. We can fix this. Let's go home. Sigaw ni Aurora nang makita ako. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na pilit na inuulit ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi ako sumagot. Humakbang si Elena sa harap ni Aurora. Ang tunog ng kanyang takong ay tumigil nang nasa tapat na siya ng rehas. Wala ka ng bahay na babalikan, Aurora. Ang boses ni Elena ay kalmado, walang halong galit, kundi purong katarungan. Ang mansyon ay akin na. Ang lahat ng alahas mo na binili gamit ang pera ni Mateo ay kumpiskado na rin para pambayad sa mga utang ni Sofia. You heartless woman! Inahas mo ang anak ko! Sigaw ni Aurora, akmang susugurin si Elena, pero agad siyang hinarang ng rehas at ng mga gwardiya. Hindi ko siya inahas. Iniligtas ko siya mula sa inyo, tugon ni Elena. Lumingon siya kay Bianca na ngayon nakatingin sa kanya ng may halong takot at ingit. At ikaw, Bianca, how does it feel? Ang babaeng tinawag mong maid ang siyang bumili sa lahat ng shares ng pamilya mo sa stock market na yung umaga. Technically, I am now your boss. Or I was, until your company ceased to exist. Nagsimulang tumawa ng mahina si Bianca, isang tawang puno ng kawalan ng katinuan. You think you won, Elena? Mateo will eventually realize that you're just a nobody. Isang swertehang babae na nakapulot ng mayamang asawa. Lumapit ako kay Elena at inakbayan siya sa harap nilang lahat. Hindi siya nakapulot ng asawa, Bianca. Ako ang nakapulot ng hiyas sa gitna ng putikan na ginawa ninyo. At sisiguraduhin kong sa bawat araw na mananatili kayo sa loob ng seldang ito, maalala ninyo na ang nobody na ito ang siyang nagpabagsak sa inyong lahat. Mateo, please. Kuya, help me. Pagsusumamo ni Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot sa akin. The DNA doesn't lie, Sofia. You are not my sister. You are the daughter of the man your mother destroyed. Maybe when you get out you can find him, if he's still alive after what Aurora did to him. Ang aking mga salita ay tila mga pako na bumaon sa kanyang pag-asa. Tumalikod na kami. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng bakal na pinto sa aming likuran ay nagsilbing huling tuldok sa kabanatang ito ng aming buhay. Wala nang lilingon. Wala nang babalikan. Habang naglalakad kami palabas ng presento, ang sariwang hangin ng umaga ay humahalik sa aming mga muka. Naramdaman ko ang paghidpit ng hawak ni Elena sa aking kamay. Mateo, tawag niya sa akin. May isa pa tayong dapat puntahan. Saan? Tanong ko habang binubuksan ang pinto ng aming sasakyan. Sa puntod ng papa mo. Kailangan nating sabihin sa kanya na maaari na siyang magpahinga ng matiwasay. At may isa pang lihim na kailangan nating ayusin. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. Anong lihim? Inilabas ni Elena ang isang maliit at lumang envelope na kulay dilaw mula sa kanyang bag. Isang envelope na hindi ko nakita sa loob ng lockbox kagabi. Ito ang huling habili ng papa mo na ibinigay niya sa akin bago siya mamatay. Hindi ito tungkol sa pera o kumpanya, Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Tungkol ito sa tunay mong pagkatao at sa isang lupain na hindi alam ni Aurora na umiiral. Ang aking puso ay muling bumilis ang tibok. Akala ko ay tapos na ang mga sorpresa,
Ngunit tila ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang sa isang mas malalim na katotohanan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng aming sasakyan sa semento ay tila isang hakbang palayo sa isang masamang panaginip. Habang binabaybay namin ang daan, patungo sa probinsya, ang ingay ng syudad ay unti-unting napalitan ng katahimikan, ng mga luntiang bukirin at ang banayad na ugong ng hangin sa labas ng bintana. Nakasandal si Elena sa upuan. Hawak pa rin ang lumang envelope na kulay dilaw. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang kupas na papel. Tila binabasa ang bawat hibla nito sa pamamagitan ng damdamin. Mateo, alam ko ang iniisip mo. Simula niya. Ang kanyang boses ay sumasabay sa banayad na pag-ugong ng makina. Iniisip mo kung bakit nakuha ni Aurora na maging ganon kalupit sa sarili niyang anak. Dahil wala siyang kaluluwa, Elena. Iyon lang ang tanging paliwanag, sagot ko habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Mali ka, Mateo. Ibinigay niya sa akin ang papel mula sa loob ng sobre. Isang sertipiko ng kapanganakan. Ngunit hindi ito ang sertipikong palaging ipinapakita ni Mama sa akin. Hindi ka anak ni Aurora. Ikaw ang anak ni Don Roberto sa kaisa-isa niyong pinakasalan, si Maria de Villa. Ang babaeng sinabi ni Aurora na namatay sa panganganak. Naramdaman ko ang biglaang paglamig ng aking mga palad. Muntik ko nang maapakan ang preno sa tindi ng gulat. Ang sikat ng araw na tumatama sa dashboard ay tila naging malabo. Ano? Kung ganoon, sino si Aurora? Tanong ko, ang bawat salita ay parang bumabara sa aking lalamunan. Siya ang nurse na nag-alaga sa tunay mong ina. Numamatay si Maria dahil sa isang komplikasyon na hanggang ngayon ay misteryo pa rin, ginamit ni Aurora ang pagkakataon. Ninakaw niya ang pagkatao ni Maria, naniwala ang lahat na siya ang legal na asawa ni Roberto. At ikaw? Ikaw ang naging ticket niya para sa yaman ng mga De Villa. Paliwanag ni Elena, isang matinding pait ang gumapang sa aking dibdib. Ang babaeng tinawag kong mama sa loob ng 30 taon ay hindi lamang pumatay sa aking ama, kundi ninakaw din ang aking buong pagkakakilanlan. Ang bawat utang na loob na isinumbat niya sa akin ay isa palang malaking panloloko. Kaya pala ganoon na lamang ang pagtrato niya sa akin. Isang kasangkapan, isang puhunan, bulong ko. Tumigil ang aming sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa bakal. Ang kalawang nito ay tila nagkukwento ng mahabang panahon ng pagkakabaon sa limot. Ito ang Hacienda Maria, isang lupain na hindi nakatala sa anumang dokumento na hawak ni Aurora. Ang tunog ng kalansing ng gate habang binubuksan ito ng isang matandang lalaki ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang matanda na si Mang Celso ay agad na napahinto nang makita ang aking mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at dahan-dahan siyang nagmano sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Don Roberto? Hindi, kayo ang anak niya. Kayo si Mateo, wika ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng damdamin. Salamat sa Diyos. Bumalik na ang tunay na tagapagmana. Pumasok kami sa loob ng hasyenda. Ang amoy ng mga puno ng mangga at ang sariwang damo ay tila yumayakap sa akin. Isang pakiramdam ng pag-uwi na hindi ko kailanman naramdaman sa mansyon sa syudad. Dinala kami ni Mang Celso sa loob ng lumang bahay na bato. Sa gitna ng sala, nakasabit ang isang dambuhalang painting. Isang babaeng suot ang puting barotsaya, may hawak na abaniko, at may mga matang kamuhang-kamuha ng sa akin. Si Maria de Villa, ang aking tunay na ina. Dito kayo itinago ng papa ninyo tuwing wala si Aurora, kwento ni Mang Celso. Alam niya ang panganib. Alam niya na darating ang araw na uubusin ni Aurora ang lahat. Kaya bago siya pumanaw, iniwan niya ang lahat ng titulo ng lupaing ito kay Elena. Dahil alam niyang si Elena lang ang may tapang na ibalik ito sa inyo. Lumingon ako kay Elena. Ang asawa ko, ang babaeng minalit ng aking wad na pamilya,
ang siyang naging tagapang-alaga ng aking tunay na legacy. Mateo, ang huling fiesta ay hindi tungkol sa pagdiriwang ng yaman, sabi ni Elena habang hawak ang aking kamay sa harap ng painting ni Maria. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dangal na ninakaw sa atin. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, ang katahimikan ng hasyenda ay biglang nabasag. Ang tunog ng mabilis na paghinto ng ilang mga sasakyan sa labas ng gate ay naging sanhi ng pagkabalisa ni Mang Celso. Hindi sila pwedeng pumunta rito. Paano nila nahanap ang lugar na ito? Sigaw ng matanda. Sumilip ako sa bintana. 3 itim na sasakyan ang nakaparada sa labas. At bumaba mula sa isa sa mga ito ang isang lalaki na pamilyar ang mukha. Ang abogado ng pamilya si Juco. Kasama ang ilang mga lalaking may bitbit na mga dokumento at may mga bakas ng panganib sa kanilang mga kilos. Mateo de Villa! Sigaw ng abogado mula sa labas. Hawak namin ang isang warrant para sa foreclosure ng lupaing ito. Ang hasyenda na ito ay ginamit na collateral ni Doña Aurora sa isang utang na hindi nabayaran. Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking dugo. Hindi pa pala tapos ang gulo. Ang mga linta ay meron pang natitirang mga galamay. Hinarap ko si Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng takot, kundi isang matinding determinasyon. Mateo, ihanda mo ang mga dokumento ni Papa. Ako ang kakausap sa kanila. Ipakita natin sa kanila kung ano ang mangyayari kapag tinangka nilang agawin ang pag-aari ng isang De Villa. Ang tunog ng marahas na pagkatok sa pinto ay tila isang hudyat ng bagong digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kami ang mga biktima. Kami na ang maniningil. Ang tunog ng marahas na pagkalampag sa pintong kahoy ng Hacienda Maria ay tila isang babala ng paparating na gulo. Sa bawat hampas ng kanilang mga kamao sa matigas na nara, tila nayayanig ang alaala ng aking tunay na ina na nakasabit sa dingding. Mateo de Villa! Buksan mo ang pinto! Hindi mo kami pwedeng pagtaguan! Hawak namin ang batas! Ang boses ni Attorney Rivera, ang asong tagasunod ng mga Sijuko, ay puno ng kayabangan na tila siya na ang nagmamay-ari ng lupang tinatayuan niya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Hindi ako nagpakita ng takot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid habang si Elena ay nasa tabi ko. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Sa likod ni Attorney Rivera ay ang 5 lalaking nakasuot ng itim, ang kanilang mga tindig ay nagbabanta ng dahas. Batas? Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Anong batas ang tinutukoy mo, Attorney Rivera? Ang batas ng mga magnanakaw? Huwag kang magmalinis, Mateo. Inilabas niya ang isang makapal na folder at iwinasiwas ito sa harap ng aking mukha. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay humalo sa sariwang hangin ng hasyenda. Ang Hacienda Maria ay ginamit na collateral ni Doña Aurora para sa utang na 500 milyong piso mula sa Shijuko Group. Dahil sa bangkarota ng kumpanya mo at ng mga Shijuko, kailangan naming i-foreclose ang property na ito na yun din. Collateral? Sa pagkakataong ito, si Elena na ang humakbang pasulong. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay may bigat na nagpatahimik sa mga lalaking nasa labas. Attorney Rivera, mukhang kailangan mo nang bumalik sa law school. O baka naman, masyado kay naging abala sa pagtatakip ng mga krimen ng mga Sijuko, kaya nakalimutan mo na ang basic properties of ownership. Anong sinasabi mo, babae? Pang-uyam ng abogado. Doña Aurora is the legal wife and administrator of Roberto de Villa's estate. She has every right. Iyan ang pagkakamali ninyo, putol ni Elena. Inilabas niya ang orihinal na dokumento na nakuha namin mula sa library at ang huling habilin ni Papa. Una, ang kasal ni Aurora at Roberto de Villa ay void ab initio. Walang bisa mula sa simula. Aurora committed identity theft. She is not the legal wife. Sa makatuwid, wala siyang kapangyarihang gamitin ang anumang ari-arian ni Roberto bilang collateral. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Attorney Rivera.
Ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang mabetak. Kuwento lang yan! My clients have signed contracts. Contracts signed with a criminal are useless, attorney, dugtong ko, habang ipinapakita ang toxicology report at ang DNA test results. At pangalawa, ang Hacienda Maria ay hinding-hindi magiging collateral dahil bago pa man mamatay ang papa ko, ang lupang ito ay inilagay na sa isang irrevocable trust fund sa ilalim ng pangalan ni Elena. Kahit ang gobyerno, hindi ito pwedeng galawin, lalo na ang mga linta na katulad ninyo. Namutla si Attorney Rivera. Ang kanyang mga kamay na hawak ang folder ay nagsimulang manginig. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang gabi. At ito pa ang huling regalo namin para sa iyo at sa mga shiju ko. Wika ni Elena habang itinataas ang kanyang cellphone. Habang nagsasalita ka kanina, naka-livestream tayo sa lahat ng major news outlets. Narinig ng buong bansa ang pagtatangka ninyong mang-agaw ng lupa gamit ang mga pekeng dokumento. At ang 500 milyon na sinasabi mo? Natuklasan na ng aking team na yan ay bahagi ng money laundering scheme ng mga shiju ko, kung saan ginamit ninyo ang pangalan ng kumpanya ni Mateo nang wala siyang kinalaman. Ang tunog ng mabilis na pag-atras ng mga lalaking nakaitim ay tila isang musika sa aking pandinig. Hindi na sila naghintay ng utos mula sa kanilang abogado. Alam nila na ang laban na ito ay talo na bago pa man magsimula. You can't do this! Sisirain ko kayo! Sigaw ni Attorney Rivera. Ngunit ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Sira na kayo, Attorney, malamig kong sagot. Ang mga pulis ay papunta na rito para arestuhin ka sa kasong trespass, attempted land grabbing, at complicity sa fraud ni Aurora. Mas mabuting ihanda mo na ang sarili mo sa buhay presento, kasama ng mga kliyente mong mahal na mahal mo. Ang tunog ng papalapit ng mga sirena ng pulis sa dulo ng kalsada ay nagsilbing huling tuldok sa kanyang kayabangan. Binitawan ni Attorney Rivera ang kanyang folder. Ang mga papel ay nagliparan sa lupa, tila mga basurang walang halaga sa gitna ng Hacienda Maria. Hinarap ko si Elena. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang kagandahan ay tila mas lalong nagmingning. Ang katulong na minalit nila ay siya palang reyna na nagligtas sa aming kaharian. Justice is served, Mateo. Bulong niya habang isinasandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Hindi pa, Elena. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. May isang tao pang kailangan nating harapin. Ang taong nag-utos kay Aurora, 30 taon na ang nakalilipas. Ang taong nasa likod ng lahat ng ito, ang tunay na mastermind. Naramdaman ko ang paghidbit ng hawak ni Elena sa aking kamay. Sino, Mateo? Ang kaisa-isang kapatid ni Papa na akala natin ay patay na. Si Uncle Victor. At base sa impormasyon ng aking investigator, siya ang kasalukuyang silent partner ng mga shiju ko. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabalot ng isang misteryo. Akala namin ay tapos na ang paniningil. Ngunit ang ugat ng kasamaan ay mas malalim pa kaysa sa aming inakala. Ang hamog ng madaling araw ay nakabalot pa rin sa mga puno ng mangga. Ngunit ang katahimikan ng Hacienda Maria ay tila isang hungkag na pangako. Habang nakatayo ko sa balkonahe, tinitingnan ko ang dulo ng kalsada kung saan kagabi lamang ay nagkagulo. Hawak ko ang isang lumang litrato, isang kupas na imahe ni Papa Roberto kasama ang isang lalaki na may katulad ng ngiti. Ngunit may mga matang tila may itinatagong dilim, si Uncle Victor. Ang kapatid na akala ko ay kinuha na ng karagatan, 30 taon na ang nakalilipas. Mateo, hindi siya patay. Hindi siya kailanman namatay. Ang boses ni Elena ay bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang sa sahig na kahoy ay banayad, ngunit puno ng katiyakan. Ginamit niya ang kanyang kamatayan para maging anino. At sa loob ng 3 dekada, pinanood niya tayong mabulok mula sa malayo. Kung siya ang mastermind, Elena, ibig sabihin ay siya rin ang nagbigay kay Aurora ng lason. Ang aking boses ay gumaralgal sa tinde ng put. He didn't just want the money. He wanted the whole lineage destroyed.
Hindi pa ako nakakatapos magsalita nang marinig namin ang tunog ng isang sasakyang pumasok sa bakuran. Hindi ito ang sirena ng pulis. Ito ay isang marangyang itim na sedan, kasing itim ng gabi, na huminto ng walang anumang ingay sa tapat ng aming hagdanan. Bumukas ang pinto. Isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit nakasuot ng isang suit na kasing mahal ng kumpanya ko ang bumaba. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng otoridad. Isang otoridad na hindi nanggagaling sa katuwiran, kundi sa kapangyarihang nabili ng dugo. "Victor!" bulong ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking kamao hanggang sa mabao ng aking mga kuko sa aking palad. Umayat siya sa hagdanan nang walang pasintabi. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang refleksyon ni Papa, ngunit sa masamang bersyon. Mateo, my favorite nephew. Ang kanyang boses ay malalim, tila galing sa ilalim ng lupa. "You've grown quite a spine. And you, Elena, ang maid na naging reyna. Impressive move with the livestream last night. You really put the Sihukos in their place." Anong ginagawa mo rito, Victor? Direkta kong tanong. "Hindi ko welcome sa lupang ito. This is my mother's estate." Tumawa siya, isang tawang tuyot at walang buhay. "Your mother?" Maria was weak. At si Aurora? She was just a greedy puppet. I am here because I am the last standing Devea who knows how to run an empire. Mateo, let's be practical. Isuli mo ang mga dokumento, itigil ang mga kaso, at bibigyan kita ng pwesto sa ilalim ko. Kung hindi ano? Hamon ni Elena. Humakbang siya sa harap ko, tinitigan si Victor ng walang kurap. "Gagamitin mo rin ba ang digitalis sa amin? O baka naman ang mga Sijuko ang ipapakagat mo?" "Oops, I forgot. Your Sijuko partners are currently in a holding cell, singing like birds about their silent partner." Bahagyang nanginig ang panga ni Victor. "You think you're so smart, Elena? Pero nakalimutan niyo yata. I am the one who holds the original titles to the Sijuko's debts. At ang bahay na timitirhan ng mga magulang mo sa probinsya, it's part of the assets I just bought this morning." Naramdaman ko ang biglang pagpigil ng hininga ni Elena. Iyon ang kanyang kahinaan, ang kanyang pamilya. "You're a monster!" wika ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "I am a businessman," sagot ni Victor. "Now, Mateo, choice is yours. Isang pirma mo lang sa quitclaim at mananatiling tahimik ang buhay ng pamilya ng asawa mo. Kung hindi, bukas na bukas din, makikita mo silang namamalimos sa kalsada." Tumingin ako kay Elena. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang takot na hindi ko kailanman hinayaang mangyari. Ngunit bago pa ako makapagsalita, inilabas ni Elena ang kanyang tablet mula sa kanyang bag. "Businessman ka kamo, Victor?" Ngumiti si Elena, isang ngiting kasing lamig ng kamatayan. "Then you should know that a Devilla never negotiates with a sinking ship." Habang nagsasalita ka, tinitingnan ko ang offshore accounts na ginamit mo para pundohan si Aurora 30 taon na ang nakalilipas. At hulaan mo kung ano ang nahanap ko? Ang pirma mo sa mga wire transfer ng Lason mula sa Europe. You're bluffing, sigaw ni Victor. Ang kanyang maskara ng pagiging kalmado ay tuluyan ng nadurog. "Try me," hamon ni Elena. "Isang click ko lang at ang Interpol ang kakatok sa pintuan mo. Hindi lang ang local police. At tungkol sa bahay ng pamilya ko? Binili ko na yon pabalik gamit ang personal fund ni Mateo bago pa tayo dumating dito. You're holding papers that are worth nothing, Victor. You are bankrupt, in every sense of the word." Ang katahimikan sa balkonahe ay tila naging isang gilotina. Napanood ko ang pagbagsak ng balikat ni Victor. Ang dambuhalang anino na akala ko ay hindi magigiba ay isa lamang palang tuyong kahoy na kinain ng anay mula sa loob. "Tapos ng pananakot mo, Uncle?" sabi ko habang inaalok ang aking kamay kay Elena. "Guards! Escort this man out! At tawagan ng mga otoridad!
Sabihin ninyo, ang huling linta ng pamilya de Villa ay handa na para sa kanyang huling hantungan. Habang pilit na kinakaladkad si Victor pababa ng hagdanan, sumisigaw siya ng mga sumpa. Ngunit ang kanyang mga boses ay nilamon ng hangin ng Hacienda Maria. Humarap sa akin si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaginhawaan. Mateo, we did it. No, Elena. Hinalikan ko ang kanyang mga kamay. You did it. You saved me. You saved us. Ngunit sa sandali ngayon, ang tunog ng isang pagsabog sa malayo, mula sa direksyon ng kumpanya sa syudad, ang nagpatigil sa aming pagdiriwang. Isang itim na usok ang nagsimulang pumailan lang sa abot tanaw. Ang kumpanya, bulong ko. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang unknown number. If I'm going down, everything you built goes down with me, Mateo. Check the vault. Ang itim na usok na pumapailan lang sa kalangitan ay tila isang malaking galamay na pilit na sumasakal sa aking pag-asa. Mula sa balkonahe ng Hacienda Maria, pinanood ko ang dahan-dahang paglamon ng dilim sa abot tanaw kung saan matatagpuan ang gusali ng aming kumpanya. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala, isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa kailaliman. Mateo, huwag kang padala sa takot. Iyan ang gusto ni Victor. Ang boses ni Elena ay kasing linaw ng kristal sa gitna ng ingay ng aking isipan. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit puno ng determinasyon. Ang kumpanya ay semento at bakal lamang. Ang mahalaga ay ang katotohanang hawak natin. Pero ang vault, Elena. Sabi ni Victor, tingnan ko ang vault. Wika ko habang mabilis na kinukuha ang aking mga susi. Hindi lang pera ang nandoon. Nandoon ang lahat ng orihinal na kasulatan ni Papa na hindi ko pa nabubuksan mula nang mamatay siya. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Ang biyahe pabalik sa syudad, na karaniwang inaabot ng 3 oras, ay tinapos ko sa loob ng wala pang 2 oras. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa aspalto at ang hag-init ng hangin sa labas ay tila isang karera laban sa tadhana. Nang makarating kami sa labas ng gusali, ang amoy ng sunog na plastic at chemical ay agad na sumalubong sa amin. Ang mga bumbero ay abala sa pag-apula ng mga huling ngingas ng apoy sa itaas na palapag. Ang kumpanya ko, ang bunga ng aking pagpapakasakit, ay tila isang bangkay na itim at durog. Sir Mateo, hindi pa po ligtas pumasok! Sigaw ng isang gwardiya, ngunit hindi ako nakinig. I need to get to my private office. Ang vault ay fireproof. Kailangan kong makita kung ano ang iniwan ni Victor. Sabi ko ng may autoridad na hindi tumatanggap ng hindi. Inalalayan ako ni Elena. Magkasama kaming umakyat sa hagdanang puno ng tubig at abo. Ang bawat hakbang namin ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa basang semento. Ang katahimikan sa loob ng masunog ng gusali ay nakakangilo. Tila bawat sulok ay may itinatagong bulong ng nakaraan. Pagdating namin sa aking opisina, tumambad ang kaguluhan. Ang mga mamahaling muebles ay naging uling na. Ngunit sa sulok, ang dambuhalang vault na gawa sa pinatigas na asero ay nananatiling nakatayo. Marumi, ngunit buo. Mabilis kong itiniplik ang code. Ang tunog ng pag-ikot ng mga mekanismo sa loob nito ay tila isang musikang nagbibigay ng pag-asa. Pagbukas ng pinto, hindi mga ginto o pera ang tumambad sa amin. Isang tablet na naka-on at may nakasulat na mensahe sa screen. Watch until the end. Pinindot ni Elena ang play. Isang video ang lumitaw. Hindi si Victor ang nandoon, kundi ang aking Papa Roberto, ilang araw bago siya mamatay. Ang kanyang mukha ay payat at maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay may ningas ng katarungan. Mateo, anak, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay tinangkanan nilang ubusin ang lahat sa iyo. Alam ko ang plano ni Aurora at Victor. Alam ko ang tungkol sa lason.
Pero huwag kang mag-alala. Ang kumpanyang ito, ang gusaling ito, lahat ng ito ay isang decoy. Ang tunay na yaman ng mga De Villa ay hindi nasa bangko. Napatigil kami ni Elena. Ang aming mga hininga ay tila nag-unahan sa tinde ng kaba. Sa ilalim ng sahig ng vault na ito, may isang lihim na compartment. Nandun ang mga shares ng kumpanya na hindi nila kailanman nahanap. Ang mga shares na nakapangalan kay Elena bago mo pa man siya makilala. Itinago ko siya, Mateo. Pinrotektahan ko ang kaisa-isang babaeng alam kong magliligtas sa'yo. Dali-daling inalis ni Elena ang mga dokumento sa ilalim ng vault. At doon, sa isang nakatagong siwang, nahanap namin ang isang makapal na envelope. Ang nilalaman nito ay nagpabago sa takbo ng laban. Mateo, hindi lang ako asawa mo. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamangha habang binabasa ang mga papeles. I am the majority stockholder. Ang papa mo, he made me the guardian of your empire 30 years ago. I was chosen, Mateo. Bago pa man tayo pagtagpuin ng tadhana, nakaplano na ang lahat. Isang matinding bugso ng emosyon ang lumunod sa akin. Ang aking papa ay hindi namatay na talunan. Namatay siyang isang arhitekto ng katarungan at si Elena ang kanyang huling obra maestra. Ngunit sa gitna ng aming pagtuklas, ang tunog ng isang pamilya at malamig na tawa ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan ng nasunog na opisina. How touching, wika ni Victor. Nakatayo siya doon, may hawak na isang lighter, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. You found the shares, but shares don't matter if the stockholders are dead. Did you really think I'd let you walk out of this building alive? Naramdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Hinarangan ko si Elena. Ang aking buong katawan ay nakahanda sa anumang huling desperadong galaw ng aking tiyuhin. Tapos na ang laro, Victor. Ang boses ko ay kasing malamig ng asero sa loob ng vault. The police are downstairs. At ang video na ito, naka-upload na ito sa cloud sa sandaling binuksan namin ng vault. Your confession, your face, it's everywhere. Ang tunog ng pagbagsak ng lighter sa basang sahig ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagkatalo. Wala nang apoy na magliliyab. Wala nang lason na papatay. You bastards! Sigaw ni Victor habang mabilis siyang sinunggaban ng mga pulis na kanina pa pala nakasunod sa amin sa utos ni Elena. Hinarap ko si Elena. Sa gitna ng abo at usok, siya ang kaisa-isang bagay na nanatiling malinis at totoo. Elena De Villa. Sabi ko habang hinahawakan ang kanyang mukha. You're not just my wife. You are my savior. And you, Mateo De Villa? Ngumiti siya, isang niting puno ng pag-asa sa kabila ng pagkawasak ng paligid. You were the man who finally paid the debt of the past. Ngunit habang inilalabas si Victor, lumingon siya sa amin nang may isang huling ngisi na nagpatahimik sa aking puso. Don't get too comfortable, Mateo. Hindi lang ako ang nagnakaw sa pamilya niyo. Ask Elena. Ask her about her real parents. Ask her why her father's name is also written in the list of those who betrayed your papa. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas matindi at mas nakakabini. Tumingin ako kay Elena at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang bawat hininga ko ay may lasa pa rin ng abo at sunog na pangarap. Sa loob ng library ng Hacienda Maria, ang katahimikan ay hindi na kasing payapa ng dati. Ang bawat anino sa sulok ay tila naging isang mapanghusgang mata. Nakaupo ako sa tapat ng lamesa, hawak ang listahang nahanap namin sa lihim na compartment ng vault. Isang listahan ng mga taong tumanggap ng suhol mula kay Victor para pabagsakin si Papa Roberto 30 taon na ang nakalilipas. Mateo, kanina mo pa tinititigan ang papel na yan. Hindi magbabago ang nakasulat dyan kahit ubusin mo ang gabi sa pagtingin. Ang boses ni Elena ay matatag, ngunit may bahid ng pait na hindi niya maikakaila. Inangat ko ang aking tingin. Nakatayo siya sa may pintuan. May daladalang tray ng tsaa,
ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Dahan-dahan kong itinuro ang pangalang nasa bandang huli ng listahan. Isang pangalang pamilyar sa akin mula pa noong bata ako, Ismael Santos. Ang tatay mo, Elena. Ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan ni Papa na maging driver at kanang kamay niya sa labas ng mansyon. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Sabi rito, tumanggap siya ng 2 milyong piso mula kay Victor noong gabi bago ang aksidente ni Papa. Hindi na bitawan ni Elena ang tray, ngunit narinig ko ang mahinang kalansing ng porselana habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ibinaba niya ang tsaa sa lamesa nang may dahan-dahang kilos. Tila bawat galaw niya ay pinag-iisipan ng maigi. Alam ko ang iniisip mo, Mateo. Iniisip mo na ang babaeng mahal mo ay anak ng taong pumatay sa tatay mo. Wika ni Elena. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang deadly calm ay tila isang salaminang sa akin. Pero naitanong mo ba kung para saan ang 2 milyong piso na yon? Naitanong mo ba kung bakit namatay ang tatay ko sa loob ng kulungan nang hindi man lang nabibigyan ng pagkakataong magsalita? Ang pera ay pera, Elena, at ang pagtataksil ay hindi kailanman mabibigang katwiran ng anumang rason. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang tunog ng aking mga yabag ay tila mga pako na bumaon sa aming pagitan. Ang 2 milyong iyon ang ginamit para sa operasyon ng nanay ko, Mateo. Ang nanay kong may sakit na pinabayaan ni Aurora. Ang boses ni Elena ay bahagyang tumaas, ang kanyang unang pagkakataon na magpakita ng emosyon pagkatapos ng lahat. Pinilit siya ni Victor. Binantaan ang buhay naming mag-ina. Ang tatay ko ay biktima rin, Mateo. He was a pawn in their game, just like us. Humarap ako sa kanya. Ang mist of distrust ay tila isang pader na unti-unting humahati sa amin. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? 5 taon, Elena. 5 taon tayong magkasama, pero itinago mo ang katotohanang ang yaman na tinatamasa natin na yon ay binuo sa ibabaw ng dugo ng tatay ko at ng sabwatan ng tatay mo. Dahil natatakot ako. Natatakot akong makita ang tingin na yan sa mga mata mo. Ngayon, may isang patak ng luha na gumulong sa kanyang pisingi. Ngunit agad niya itong pinunasan. Ginamit ko ang bawat segundo ng buhay ko para protektahan ka, Mateo. Para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa'yo. Is that not enough? Kailangan ko pa bang bayaran ang kasalanan ng tatay ko na hindi ko naman ginawa? Lumapit ako sa kanya, ngunit hindi para yakapin siya. Kinuha ko ang isang maliit na susi mula sa aking bulsa at inilapag ito sa tabi ng tasa ng tsaa. Isang gintong susi na may nakaukit na letrang S. Nahanap ko ito sa lumang gamit ni Papa kanina. Ito ang susi sa isang safety deposit box sa pangalan ni Ismael Santos. Ang boses ko ay puno ng pag-aalinlangan. Victor might be a liar, but he gave me a clue that I can't ignore. Kung gusto mong patunayan ang katapatan mo, Elena, samahan mo ako bukas. Doon natin malalaman kung ang tatay mo ba ay isang biktima o ang tunay na arkitekto ng pagbagsak ni Papa Roberto. Tinitigan ni Elena ang susi. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng pighati at tapang. Marahan niyang kinuha ang susi at hinarap ako ng may panibagong lakas. Sasamahan kita, Mateo. At kapag napatunayan kong walang kasalanan ang tatay ko, asahan mong ako ang unang tatalikod sa mansyong ito. Dahil hindi ko kayang manatili sa piling ng isang lalaking mas naniniwala sa bulong ng isang kriminal kaysa sa tibok ng puso ng kanyang asawa. Tumalikod siya at naglakal palabas ng library. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang huling babala. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng mga dokumento at anino. Golden moment. Habang naglakakad si Elena, nakita ko ang kanyang dahan-dahang paghaplos sa kanyang singsing sa kasal. Isang kilos ng pagmamahal na pilit niyang pinanghahawakan sa gitna ng pagguho ng aming tiwala. Kinuha ko ang aking cellphone at dinayal ang numero ni Attorney Santos. Attorney, I need the full transcript of Ismael Santos's confession from 30 years ago. Ang lahat ng hindi lumabas sa korte, na yon din.
Bakit may nakatagong litrato ni Elena sa loob ng lumang wallet ni Papa Roberto? Nakuha nung sanggol pa lamang siya. Habang tinitingnan ko ang transcript na ipinadala ni Attorney Santos via email, isang pangungusap ang nagpatigil sa mundo ko. Hindi si Victor ang nag-utos sa akin na lasunin ang tsaa, kundi ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng puso ni Roberto. Ang hininga ko ay tila tumigil. Hindi si Aurora ang tinutukoy. Hindi si Maria. Sino ang ikatlong babae sa buhay ni Papa? At bakit ang pangalan ni Elena ang nakasulat sa likod ng litratong yon? Ang hangin sa loob ng vault ng bangko ay kasing lamig ng isang sementeryo, isang uri ng lamig na tumatagos hanggang sa buto at tila nagpapatigil sa daloy ng oras. Nakatayo kami ni Elena sa tapat ng maliit na bakal na kahon, ang huling tagapagtago ng mga lihim ni Ismael Santos. Hawak ko ang gintong susi. Ang aking mga daliri ay tila naging bato sa bigat ng kaba at pag-aalinlangan. Mateo, ang boses ni Elena ay isang bulong sa gitna ng katahimikan. Pihitin mo na. Kung anuman ang nasa loob niyan, handa akong harapin. Sana ay handa ka rin. Pinihit ko ang susi. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ay tila isang hatol na nagtapos sa 30 taon ng paghihintay. Pagbukas ng takip, hindi mga alahas o pera ang tumambad sa amin. Isang lumang locket na ginto, isang selyadong sulat na may tuyong mansa ng dugo, at isang recorder na debaterya. Kinuha ni Elena ang locket at binuksan ito. Isang maliit na litrato ang nandoon, si Papa Roberto, nakangiti, at sa tabi niya ay isang babaeng may mga matang kasing linaw ng kay Elena. Hindi si Aurora. Hindi rin ang aking tunay na inang, si Maria. Sino siya? Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Siya ang nanay ko, Mateo. Si Sofia, ang tunay na Sofia, bulong ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang mukha ng babae sa litrato. My mother was Roberto's first and only true love before he was forced to marry Maria for the family's sake. And when Maria died, Aurora didn't just steal Maria's identity. She tried to kill my mother too. Pinindot ko ang play sa recorder. Ang boses ni Ismael Santos, ang tatay ni Elena, ay umalingaw-ngaw, basag, mahina, at puno ng pagsisisi. Roberto, kaibigan, patawad. Tinanggap ko ang pera ni Victor. Hindi para ipagkanuulo ka, kundi para itago ang mag-ina ko sa malayo. Sinabihan ako ni Victor na kung hindi ako aalis, papatayin niya ang sanggol na si Elena. Ginamit ko ang pera para pekiin ang aming pagkamatay. Roberto, ang lason na ibinibigay sa iyo ni Aurora ay galing kay Victor. Sinubukan kong palitan ng bote, pero huli na ako. Ang 2 milyong piso ay nasa ilalim ng Hacienda Maria, nakabaon para sa kinabukasan ni Mateo at Elena. Sila ang tunay na tagapagmana ng lahat. Nabitawan ko ang recorder. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang pagsabog sa aking katinuan. Ang taong tinawag kong traidor sa loob ng maraming taon ay ang taong nagbuwis ng buhay para protektahan kaming dalawa. At ang babaeng nasa harap ko, ang babaeng dinala ko sa impyerno ng pagdududa, ay ang kaisa-isang tao na may karapatan sa lahat ng ito. Mateo, tumingin sa akin si Elena. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha, kundi isang matinding ningning ng katarungan. Hindi ako nanatili sa tabi mo dahil sa utang na loob. Hindi ako nanatili dahil kailangan ko ng pera. I stayed because my father died protecting the truth. And that truth is, we were never meant to be enemies. We were meant to be each other's salvation. Humakbang ako patungo sa kanya, akmang hahawakan ang kanyang kamay, ngunit umatras siya. Isang hakbang, isang distansya na tila naging milya-milya sa tindi ng aking pagkakamali. Elena, I'm sorry. I was blind. I let Victor's lies get into my head. Sorry is too easy, Mateo, putol niya. Ang kanyang boses ay kasing talim ng labaha. You doubted my soul.
You questioned my father's sacrifice. Sa bawat gabi na minalit ako ng pamilya mo, tiniis ko yon dahil akala ko, sa dulo ng lahat, ikaw ang magiging kakampi ko. But the moment you looked at me with those eyes of suspicion, you became no different from Aurora. Ang internal awakening ko ay tila isang malamig na buhos ng tubig. Sa aking pagnanais na maningil ng utang sa nakaraan, muntik ko nang maubos ang kaisa-isang taong tunay na nagmamahal sa akin. What do you want me to do, Elena? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pagsuko. I don't want your money, Mateo. I don't even want the mansion. Sabi niya habang inilalagay ang locket sa kanyang bulsa. I will take what is rightfully mine, the shares my father saved, and the dignity you tried to take away. Starting today, the De Villa empire will be managed by me. You can stay as a CEO, but I am the chairperson. This is the price of your doubt. Isang slap-face moment na hindi ko kailanman inasahan. Ang maid na kinutya ng lahat ay siyang magiging kaisa-isang boss ng aking kumpanya. At ang pinakamasakit, alam ko na karapat-dapat siya. I accept, sabi ko. Ang aking ulo ay nakayuko sa harap ng kanyang kapangyarihan. Whatever you want, Elena. I will spend the rest of my life paying my debt to you. Lumabas kami ng bangko nang may bagong uri ng hangin sa pagitan namin. Hindi na kami ang mag-asawang puno ng lihim. Kami na ang dalawang taong muling bubuo ng isang imperyo mula sa mga abo ng pagkakamali. Pagdating namin sa labas, sinalubong kami ng aking head of security. Sir, ma'am, na-trace na po ang huling pinagtataguan ni Victor. He's trying to leave the country via a private pier sa Batangas. Tumingin sa akin si Elena. Wala na ang lungkot sa kanyang muka. Ang tanging nandoon ay ang lamig ng isang nukung na handa nang tapusin ang laban. Let's go, Mateo, wika niya habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Hindi pwedeng makatakas ang taong pumatay sa mga magulang natin. Tonight, the debt will be settled in full. No more secrets. No more mercy. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang hudyat ng huling paniningil. Ang path of redemption ko ay nagsisimula sa isang madugong pagharap sa katotohanan. At sisiguraduhin kong sa dulo nito, si Elena ang mananatiling nakatayo ng pinakamatayog. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng pribadong pantalan sa Batangas ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, napanood ko ang pagbagsak ng huling alas ni Victor. Wala ng baril na nakaturo, wala ng mga tauhang magtatanggol. Ang kaisa-isang natitira sa kanya ay ang kanyang anino na ngayoy pilit na kumakawala sa kamay ng mga awtoridad. Hindi pa ito tapos, Mateo. Elena, ibabalik ko ang lahat ng kinuha ninyo. Sigaw ni Victor habang ipinapasok siya sa loob ng sasakyan ng pulis. Ngunit ang kanyang mga banta ay nilamon lamang ng ingay ng hangin mula sa dagat. Tumingin sa akin si Elena. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, kundi isang uri ng kapayapaan na ngayon ko lamang nakita sa loob ng maraming taon. Tapos na ang gabi, Mateo. Bulong niya. At sa sandaling yon, alam ko na ang bawat sentimo ng utang ng nakaraan ay ganap ng nabayaran. Isang taon ang lumipas. Ang Hacienda Maria ay muling nabuhay. Ang mga puno ng mga ay hitik na sa bunga, at ang amoy ng sariwang lupa ay tila isang basbas mula sa langit. Hindi na ito isang lugar ng mga lihim, kundi isang simbolo ng katarungan. Ang lumang bahay na bato ay naging isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isang proyekto na si Elena mismo ang nantaguyod. Sa syudad, ang De Villa Empire ay muling tumayo mula sa abo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pangalang nakaukit sa gintong plaka sa pinakamataas na palapag ay hindi na sa akin. Elena Santos de Villa, Chairperson. Nakatayo ako sa labas ng kanyang opisina. Hawak ang mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Hindi na ako ang naguutos.
Ako na ang kanyang katuwang, ang kanyang pinagkakatiwalaang CEO na araw-araw na nagtatrabaho para patunayan na karapat-dapat ako sa kanyang kapatawaran. Chairperson, kailangan na po ang pirma ninyo para sa bagong merger sa Singapore. Wika ko nang pumasok ako. May kasamang ngiti at isang tasa ng mainit na kape. Ang kape na ako mismo ang nagtimpla. Tumingala siya mula sa kanyang laptop. Ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan at talino. Ilayo mo muna ang mga papel na yan, Mateo. We have a more important meeting in 10 minutes. Meeting? Wala sa schedule mo ah, biro ko. Meeting sa garden, kasama ang mga magulang ko, sagot niya. Sa labas, sa malawak na garden ng kumpanya, naroon ang mga magulang ni Elena. Maayos na ang kanilang kalagayan. Ang kanyang ama, si Ismael, ay pormal nang nalinis ang pangalan sa korte bago ito pumanaw ilang buwan na ang nakalilipas. Ang kanyang ina naman ay malakas na at masayang nakikipag-usap sa aming mga tauhan. Samantala, sa loob ng Correctional Institute for Women, ang balita ay hindi kasing ganda. Si Aurora ay nananatiling mag-isa sa kanyang selda. Ang kanyang hiya o dangal na palagi niyang ipinagmamalaki ay tuluyan ng nadurog. Wala nang bumibisita sa kanya. Si Sofia? Natagpuan niya ang kanyang tunay na ama, ang dating hardinero, at nayon ay namumuhay sila ng simple sa isang maliit na bayan sa Visayas. Isang buhay na malayo sa diamante at seda, ngunit puno ng katotohanan. Si Bianca naman ay tuluyan ng nawala sa eksena ng mga socialite. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at bangkarota. Naglakad kami ni Elena sa ilalim ng mga puno sa garden. Ang tunog ng aming mga yabag sa damuhan ay tila isang maayos na ritmo ng isang bagong kanta. Mateo, tawag niya sa akin habang humihinto kami sa tapat ng fountain. Naitanong mo sa akin noon kung napatawad na kita? Napatigil ako. Ang katanungang iyon ang palaging nakabitin sa aking isipan sa loob ng 1 taon. At ngayon, Elena? Anong sagot mo? Humarap siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Ang kanyang singsing sa kasal ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kapatawaran ay hindi isang regalong ibinibigay ng mabilisan. Ito ay isang landas na nilalakad natin araw-araw. At sa bawat araw na pinipili mong manatili sa tabi ko, sa bawat sakripisyo mo para sa kumpanya at sa pamilya ko, unti-unting nabubura ang pait. Hinalikan ko ang kanyang noo. Isang mahaba at madamdaming halik na puno ng pangako. I will spend the rest of my life walking that path with you, Elena. Chairperson man kita o asawa. Ikaw ang kaisa-isang reyna ng buhay ko. Tumingin kami sa abot tanaw. Ang langit ay kulay asul at ginto. Tila sumasalamin sa tagumpay ng katuwiran laban sa kasamaan. Ang kwento ng aming pamilya ay nagsimula sa isang malamig na pagtataksil. Ngunit nagtapos ito sa isang mainit na pagtanggap sa katotohanan. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasa loob ng vault o nasa titulo ng lupa, kundi nasa katapangan ng isang babaeng tumayo para sa kanyang dangal at sa pagpapakumbaba ng isang lalaking natutong makinig sa kanyang puso. Ang utang ng nakaraan ay bayad na. Ang kasalukuyan ay atin. At ang kinabukasan? Ito ay isang puting papel na kami na ang susulat ng sarili naming maligayang wakas.